guys, so finally after 8 hours na flight from Dubai, nandito na ako sa Shenzhen and officially start na ng Indochina trip natin. So first stop is Vietnam. So meron akong layover na 2.5 hours dito sa Shenzhen. And then around 3:45 PM Hanoi time, makakarating na tayo. So see you guys in Hanoi. Papunta tayo Vietnam for another solo adventure. Gustong-gusto ko talaga mag-travel kasi bawat trip may bagong natututunan tungkol sa places, culture, at sarili ko. Finally, naka-board na tayo. So, flight from Shenzhen to Hanoi, 1 hour lang. So, mabilis na lang. Pero hindi rin talaga siya fully solo travel kasi along the way, may nami-meet kang new friends and fellow travelers. Kaya every journey becomes more fun and memorable. Tara guys, explore natin ang Vietnam. So guys, andito na finally sa Noi Bai International Airport sa Hanoi. So tapos na tayo sa immigration, tapos nakuha ko na rin yung mga bagahe ko, yung malaking backpack. So ngayon i-figure out na lang natin kung paano pumunta sa Hanoi Old Quarter. So siguro magbabas na lang tayo. Sana mabilis lang makakita. Welcome to Hanoi guys! So, sumakay ako sa number 86 seating na bus galing dito sa Hanoi Airport. Dadaan ko ito sa Hanoi Old Quarter, sabi ng bus driver. So, from bus stop, siguro lalakad nito nila papunta sa accommodation. Naghihintay pa ng ibang pasahero yung driver, so hindi ko alam kung anong oras aalis yung bus. Parang wala naman yatang timing sila. Basta kailangan lang din yata nilang mapuno yung bus bago sila umalis. So yung bus fare nasa 45,000 Vietnamese dong. Patong bus ng is like $2. So more or less sa 100 pesos. First dinner natin dito sa Hanoi, Vietnam. Nag-order ako ng pho. And then, meron din mga spring roll, tomato, and fresh coconut. Kain tayo! Yung coriander pala to. Hindi ako mahilig sa coriander. Tapos lang kumain, usog na. Paglalakad-lakad lang muna ng konti. Saan ba kung pwede pumunta? Pupunta ako dun sa lake. Guys, malas lang ng konti kasi nalobat yung camera ko before namin makapture yung lake view. Like, subscribe at hit the bell para updated sa next adventures natin. So, ngayon nandito kami sa Baiding Pagoda. Bumibili lang yung tour guide namin ng ticket para sa tour namin dito sa Pagoda Baiding Temple. Vietnam is one of the most beautiful countries in Southeast Asia. Rich yung culture, history, at Buddhist influence kaya marami kang makikitang temples at spiritual places. Nakakaingit yung dalawa kong katabi.
Pero malay natin, baka sa solo travel ko makita ang habibi ko. Guys, nandito tayo sa Baidin Temple. One of the biggest temples in Southeast Asia. And we will come in here to praying for one Manaki or one Yeraki. Because this is a pagoda. And then we come in here to pray with the Buddha. Yes. Baiding is a pilgrimage site in Vietnam. Kaya maraming locals at tourists ang pumupunta dito for prayer and reflection every year. Yeah, as you know, Vietnam and China, we have something in the same inside the culture. For example, inside the temples of pagoda in Vietnam with the China, we worshiping for 4 main animal. This is a dragon, phoenix, unicorn, and turtle. Punta na tayo sa last building. Yun yung main building, which is the biggest pagoda dito sa Baidin Temple Complex. Tapos na kaming mag-tour dito sa Baidin Temple Complex. Next stop namin is yung lunch buffet. And syempre guys, Vietnamese food. Known ang Vietnam sa fresh herbs, light flavors, and healthy dishes like pho and banh mi. Simple pero sobrang sarap. Punta na kami sa Trang An River Boat Ride. So, papunta na kami sa Trang An River Boat Ride. Meron kaming 1.5 hour para sa tour na to. So, next stop tayo, Trang An Landscape Complex. UNESCO World Heritage Site din ito because of its natural beauty and historical significance. And ngayon, magbo-boat ride tayo. So, merong dalawang river boat ride tour dito sa Ninh Binh. Trang An and Tam Quoc. So, we are here in Trang An. This is the bigger river. 1.5 hour. It's a good day. Sunny. And it's so hot. Yes, it's a good day. Sobrang unique ng experience dito sa Trang An Cave. Habang nasa boat ride, dadaan kayo sa mga natural caves surrounded by limestone mountains.
Educational din kasi according to historians, some caves and nearby areas here were used by ancient Vietnamese people thousands of years ago. Kaya hindi lang siya magandang place. Part din siya ng history ng Vietnam. By the way guys, sa mga nagtatanong kung magkano nagastos ko sa buong tour ko, imagine, 2,351 pesos lang lahat. As in buong trip na yun, round trip bus transpo, tour, lunch, insurance, pati boat cruise kasama na. Kaya sobrang sulit talaga niya for me. And yes, nabook ko lahat gamit ang Klook. Safe naman mag-boat ride sa Trang An Landscape Complex, lalo na at may kasamang tour guide. Maayos at organisado ang buong boat ride namin. May mga life vest para sa lahat. Underground caves and hidden lakes feel so natural and untouched, like time carved them slowly, leaving raw rock, still waters, and quiet spaces exactly as nature made them. So, malapit na matapos yung tour natin. Sa tingin ko, 5 minutes na lang. And, makikita ko na yung Harford. It was a good tour. Ilang caves ba yung nadaanan natin? 4 ata. Pinaka-maiksi 60 meters. Pinaka-mahaba 320 meters. Oh my God. Yes, Ah, I think that's it. oh, sakit sa tuhod. My God. Buti na lang. Pwedeng bumaba kapag hindi na kayang umakyat. Isa lang yung daan. Finally, nasa top na tayo ng Mua Cave. Nakakapagod yung hike pero sobrang worth it. From here, makikita mo yung panoramic view ng rice fields, rivers, and limestone mountains ng Ninh Binh. I'll definitely come back here again, for sure. So, that concludes our trip for the day. The Ninh Binh Day Tour. So, pumunta tayo sa Pai Ding Temple Complex.
And then nag-buffet lunch. And then Chang'an boat ride. And ito nga yung last, yung Hangbo-Waki. So yung Hangbo-Waki, hindi talaga ako nagpunta sa doon lang ako nagpunta sa Dragon Statue. On the top, dun sa viewpoint kung saan kita mo yung view ng town. And the riverside, town side. So, nakakapagod tayo. Masarap. You need to pay.